Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Bong. Taong 1977, probinsya ng Tapas, Capiz. Mang Efren, magandang hapon po. Dadaanan ko lang sana yung iniwan dito ni Manang Simang na bagoong alamang. Nabayaran ko na po yung kanina eh. Kaso, pumunta po ako ng bukid kaya hindi ko na nakuha. Ang sabi ko po sa kanya, pakiiwan na lang po dito sa tindahan ninyo. Wika ni Bong. 24 anyos ng mga panahong yun. Pagsasaka ang kinabubuhay ng binata. Meron silang maliit na lupain na pinagyayaman para matustusan ang pang-araw-araw nilang magkapatid na si Ben. 5 taong mas bata sa kanya, pati na din ni Lolo Tonyo. Oh, magandang hapon, Bong. Oo, napadaan nga dito si Manang Simang. Eto, iniwan niya yung supot ng bagoong mo. Dinagdagan niya daw yan dahil pauwi na din siya. Hindi ba kayo nagsasawa sa bagoong alamang na yan? Yan na yata ang inuulam niyo sa araw-araw eh. Baka naman magkasakit na kayo sa bato. Masamang araw-arawin ang mga maaalat. Hindi mo ba alam yun, Bong? Puna ni Mang Efren. Sa kada 2 araw kumukuha ito ng bagoong sa matandang tindera. Kaya alam ni Mang Efren na ito ang inuulam ng binata sa araw-araw. Mang Efren, huwag po kayong mag-alala. Hindi naman kami nawawalan ng gulay sa bahay eh. Ginagamit ko lang tong panimpla at pampagana na din. At isa pa eh, naawa ko kay Manang Simang eh. Balita ko mag-isa na lang siya sa buhay eh. Pagtitinda na lang ng bagoong alamang ang pinagkakakitaan niya. Ano ba namang bumili ako ng kahit isang balot lang? Kung sa bagay, tama ka nga naman. Ang alam ko, doon siya nakatira sa malapit sa Talampas. Nakakaawa nga at iniwan na lang ng mga anak. Maayos dati ang buhay nila eh. Pero ewan ko ba, bigla na lang bumulusok ang kabuhayan niyang si Simang. Wika ni Mang Efren. Habang naglalakad naman si Bong pauwi ng tahanan. Dahil bahagyang papalubog na ang araw. Hindi na niya gaanong maaninag kung may tao ba sa unahan o wala. Makapal din ang mga sanga mula sa mga puno ng mangga na nakakalat sa gilid ng daan. Sobrang lilim sa lugar kaya kahit tanghaling tapat, nahihirapan pa ring makalusot ang sinag ng araw. Teka, tao ba yung nasa unahan? Anong ginagawa niya sa bahay nila Aling Barbara? Tanong ni Bong sa sarili. Hindi masigurado ng binata kung tao ba ang nakikitang gumagapang sa bakuran ng kapitbahay. Buntis ito sa pagkakaalam ng binata. Nasa laot ang asawa at bukas pa ang balik. Papalapit na sana si Bong. Ngunit napansin siya ng tao. Tumakbo ito papunta sa masukal na manggahan. Ngunit hindi malaman ni Bong kung namamalikmata lamang siya. Dahil tumatakbo ito sa kakawyan gamit ang 4 na paa. Ay, pagod na yata talaga ako ah. Kailangan ko nang kumain. Sana naman madaming bahaw pang natira si Ben. Umaga pa ang huli kong kain eh. Wika ni Bong sa sarili. Nang marating ang tahanan, kagad itong nagmano kay Lolo Tonyo. Kasalukuyan itong nagpapaningas ng apoy sa bakuran para sunugin ang mga tuyong dahon na naglalaglagan.
Kaawaan ka po. Mabuti naman at narito ka na. Yan ba yung alamang ni Simang? Akin na nang magis ako na at magkalasa. Nasosobrahan yata sa hugas ni Simang, kaya sobrang pakla ng alamang niya. Sinabihan ko na yun nung nakaraan na wag nang tabangan Wika ni Lolo Tonyo. Lolo, hayaan niyo na po. Tulong na din natin kay Manang Simang yan. Hindi naman porket mahirap tayo hindi na natin kayang tumulong sa kapwa natin. Tsaka palagi kong iniisip, paano kung ikaw ang nagtitinda? O kaya si Ben, tapos ni isa walang bumibili. Lolo, magtapat ka nga. May nakaraan ba kayo ni Manang Simang? Ilang beses na nga niyang sinabi na libre na lang daw, kaya wag ko nang bayaran. Pero hindi ko naman kaya na kunin na lang yung alamang nang hindi nagbabayad, no? Alam niyo po, Lolo, timplahan mo na lang po yan. Alam ko naman na magaling kang kusinero Tugon ni Bong. Magsasalita pa sana si Lolo Tonyo pero... siya nga pala, Lo. Kanina may nakita akong nilalang sa labas ng bahay nila Aling Barbara. Noong una akala ko tao Lumingon pa nga yun sa akin. Kaso nung papalapit na ako, biglang tumakbo na gamit yung 4 na paa. Anong hayop po kaya yun? Sa tagal ko dito kanina lang ako nakakita ng ganun. Tanong ni Bong. Habang nililinis ang mga putik sa paa malapit sa balon. Nasisigurado mo bang tao ang nakita mo, Iho? Baka naman dala lang ng pagod at gutom. Ang sabi ko naman sa'yo, huwag mong sasagarin ang sarili mo sa pagtatrabaho. Tugon ni Lolo Tonyo. Kuya, baka naman aswang yung nakita mo. Kanina po doon sa may bayan, habang nagtitinda kami ni Lolo, narinig kong nag-uusap yung mga matatanda na may aswang daw na nagpapakita dito sa lugar natin. Ayon pa sa kwento nila, nung isang araw, may mag-asawang naglalakad pa uwi sa bahay nila. May nakita silang babaeng nakahiga sa gitna ng daan. Akala nila kung napaano na. Kaso nung lalapitan na nila, bigla na lang gumalaw at sinugod sila. Mabuti hindi pa sila nakakalayo sa mga kabayan. Kundi, baka nalapa na sila Sabat ni Ben. Habang kasalukuyang nagsasaing. Sa halip na mag-alala ito tungkol sa kwentong aswang ng kapatid, nagulat ito nang makita na wala pa siyang makakain. Nako, walang bahaw. Kanina pa ako nagugutom Ba't mo naman inubos yung bahaw, Ben? Alam mo namang pauwi na ako, di ba? Sige na nga, bilisan mo na magsaing. Wika ni Bong, kasabay ng pagsimangon. Pasensya na kuya, nagutom ako sa pagbubungkal nung taniman natin ng talbos sa likod bahay. Nakalimutan kong tirahan ka. Pero may kamote naman dyan kung gusto mo. Tugon ni Ben. Walang nagawa si Bong kundi kumain na lamang ng kamote na almusal din niya kaninang umaga. Hindi naman niya mapagalitan ang kapatid dahil sa labis na pagmamahal. Kahit hikahos, nais ni Bong na maibigay lahat ng makakaya niya sa pamilya. Sige na nga. Ipaganda mo na lang ako ng kinayod na nyog at asin para dyan sa kamote natin. Tsaka magdurog ka ng sili para sa alamang ha. Para naman may kaparis tong kamote ko. Wika ni Bong. Pumasok muna ito sa kwarto para makapagpalit. Maya-maya pa, tinawag na ito ng kapatid para makakain. Ben, tungkol sa kwentong aswang mo kanina, mag-iingat ka ha. Huwag ka masyadong naglalagay sa labas kapag ganitong oras na. Sa palagay ko,
Aswang yung nakita ko kaninang nakasilip kila Aling Barbara. Delikado yung mga aswang na yan eh. Kahit sino bibiktimahin nila. Sa oras na makita nila na kaya kanilang patayin, hindi sila magdadalawang isip. Kaya naman mas maigi nang ikaw ang umiwas ha. Bili ni Bong. Seryoso ang mukha nito. Alam niyang madalas gumala ang kapatid kasama ang mga kaibigan. Lalo na kapag walang benta sa bayan. Minsan pa inaabot ito na madaling araw kapag nakikipagsayawan niya. Kaya namang kumpara sa kanya, mas malaki ang tsansa na matambangan ng kapatid. Alam ko po yung kuya. Huwag ka mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. At isa pa, lumalabas lang naman ako kapag may mga kasama akong taga rito sa baryo natin. Pero kuya, sa tingin mo ba, mauhuli kaya yung aswang? Malapit lang dito yung bahay nila Aling Barbara eh. Kailangan natin silang tulungan sa oras na aswangin sila. Tugon ni Ben. Napaisip si Bong na tama ang kapatid. Dahil sila ang pinakamalapit kila Aling Barbara, may pananagutan sila na saklolohan ng mga ito. Kung sakaling puntiryahin sila ng aswang. Ngunit nagdadalawang isip ang binata kung kakayanin ba nila. Alam mo Ben, hindi naman masama na tulungan natin sila eh. Pero tandaan mo ha, kailangan mo munang protektahan ang sarili mo at si Lolo bago ang iba. Kahit ako pa ang nasa peligro, unahin mong masiguradong ligtas kayo. Iisip ako ng paraan kung paano ko masisigurado na hindi tayo magiging biktima ng aswang na yan. Nararamdaman ko, hindi magtatagal mas madami siyang magiging biktima sa baryo natin eh. Bili ni Bong. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, habang tahimik na ang lahat, nakarinig sila Bong at Ben ng kakaibang huni mula sa likod ng bahay. Noong una akala nila'y palakang bukid lamang na matinis kung humuni. Ngunit habang tumatagal, nagbabago sa pandinig nila ang tinig. Alam nila na galing ito sa kakaibang nilalang. Huwag kayong mag-alala at malayo pa yan sa atin. Pero sa oras na humina ang tunog ng wakwak, doon na kayo kabahan. Ibig sabihin lang, nasa paligid lang natin ito. Pero malabong tayo ang punteriya ng wakwak na yan. Silipin nyo sila Barbara. Baka kailanganin nila ng tulong. Wika ni Lolo Tonyo. Nang silipin naman nila ito mula sa bintana. Tahimik naman sa tahanan ito at walang komosyon. Kaya naman natulog na lamang sila. Nang sumunod na araw, maagang naglakad sila Bong sa bakuran. Ben, halika nga dito. Bilisan mo. Wika ni Bong. Kagad namang lumapit si Ben sa kanya. Bakit kuya? Anong problema? Tanong ni Ben. Nakikita mo ba itong paldang itim? Dilipad yata ng hangin kagabi. Ang mabuti pa, dalhin mo kila Aling Barbara at isoli mo. Sabihin mo, nilipad sa bakod natin yung damit niya. Utos ni Bong. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Ben sa tahanan na nakasimangot habang dala pa din ang itim na palda. O Ben, akala ko naman malinaw yung utos ko. Ang sabi ko sa'yo, isoli mo yung kila Aling Barbara. Bakit bitbit mo pa din yan pabalik? Tanong ni Bong. Sinubukan ko ang isoli kuya. Sabi ko nga nilipad sa bakura natin. Kaso kuya, hindi daw sa kanila to eh.
Walang palda si Aling Barbara na kagaya niyan. Kaya pinadala sa akin pabalik. Ano namang gagawin ko dito, kuya? Tugon ni Ben. Sunugin ninyo. Dapat sunugin yang palda. Lalo pat hindi nyo alam kung kanino yan. Malaki ang posibilidad na gamit yan ng aswang na sadyang iniwan sa pagbabakasakaling damputin ng buntis na nariyan sa kabilang bahay. Wika ng matanda nang mapadaan ito sa tahanan ni Labong. Oo, tama si Simang. Ang mabuti pa, Ben, sunugin mo na yung palda dyan sa labas ng bakuran natin. Mahirap na at baka kung sino pa ang may-ari niyan. Sige na, Ben. Sunugin mo na kagad. Dagdag ni Lolo Tonyo. Napatitig na lamang ang magkapatid sa matanda. Dahil tila lumabas na lamang ito kung saan. Nang sundin ni Ben ang suwestyon ni Aling Simang, bigla naman itong nawala. Nagulat ako dun . Nakita mo bang papalapit siya, Lo? Minsan, kinikilabutan ako kapag malapit si Aling Simang . Tanong ni Bong. Habang nasusunog ang palda, may dumaan na babae na nagtitinda ng karne. Matalim ang pagkakatitig sa kanila. Nakapasok na si Labong at Lolo Tonyo sa loob ng bahay. Naiwan naman si Ben sa labas ng tahanan. Nang matitigan niya ang matandang babae ng mata sa mata, biglang umamo ang mukha nito kasabay ng pag-alok ng karne. Magandang araw. Baka gusto mong kumuha ng karne. Mura na lang dahil kailangan ko ng maubos. Masarap itong ulam mamaya. Sariwa pa naman. Wika ng tindera. Napalingon si Ben. Naiisip na sana makapagkarne naman sila ng baboy kahit minsan. Kagad itong lumapit sa naglalako. Nagtanong kung magkano ang paninda. Ay sayang naman. Kulang po pala yung pera ko. Sige po . Sa susunod na lang po siguro. Wika ni Ben. Makikita ang panghihinayang sa mukha nito. Nais niya talagang makakain ng karne kahit minsan. Nagsasawa na ito sa lasa ng gulay at bagoong alamang. Tatalikod na sana ang binata pabalik ng tahanan. Ngunit tinawag siya ng tindera na nagpakilala sa pangalang Cora. O iho, halika dito. Pwede namang kitang bigyan ng karne sa halagang meron ka. Bukod doon bibigyan pa kita ng pasobra. Sige na, bilhin mo na to nang makauwi na ako. Muling wika ni Manang Cora. Natuwa naman si Ben sa sinabi ng matanda. Sa wakas, makakapagluto siya ng nilagang baboy para sa kanilang tatlo. Gagamitin niya ang kinita sa pagtitinda noong nagdaang araw para masurpresa ang kuya at lolo. Pagkakuha sa karne, mabilis namang pumunta sa kusina ang binata para malinisan ang karne. Inihanda na niya ang nilaga, kasabay ng mga gulay na makukuha lamang sa bakuran. Maaamoy sa buong tahanan ang mabangong luto ni Ben. Maging ang lolo at kuya. Natuwa nang malaman na nagluluto si Ben ng nilaga. Alam mo Ben, hindi ka na sana gumastos para sa nilagang baboy . Pero mabuti na din at naisipan mo. Matagal na din tayong hindi nakakakain ng karne. Wika ni Bong. Nang maluto ang nilaga, kagad na silang kumain. Naubos na nila ang ulam pero tila bitin pa rin sila sa kinain.
Napakasarap ng pagkakaluto mo, Apo. Kaso, parang kumalamang sikmura ako ah. Ay, hindi talaga sasapat ang kakarampot na karne sa atin. Wika ni Lolo Tonyo. Hayaan niyo ulo. Bukas po kapag naibenta ko yung mga uling na ginawa ko, ibibili ko kayo ni Ben ng karne. Tis-tis na lang po muna ha. Tugon ni Bong. Nang lumalim ang gabi at kasalukuyang natutulog ang binata, naalimpungatan sila dahil tila may huni muli ng wakwak sa labas. Ngunit sa pagkakataong yon, nadidinig nila ang mga paggalaw ng puno malapit sa bakuran. Kaya naman napasilip si Bong sa bintana at tinitigan ito. Malakas ang pakiramdam niya. Yun na mismo ang aswang na napapabalita. Kuya, nadidinig mo rin ba? Nandyan na yata yung aswang. Anong gagawin natin? Tanong ni Ben. Paglabas ng buwan sa makapal na ulap, nakita mismo ni Bong ang aswang sa taas ng puno. Nakaharap sa tahanan nila Aling Barbara. At maya-maya pa lumundag ito pababa sa bakura ng buntis. Ben, maganda ka. Kunin mo yung mga itak natin sa kusina. Lalabas tayo at tutulungan sila Aling Barbara kung sakaling sumugod yung aswang sa bahay nila. Utos ni Bong. Tinutukan nito ang mga susunod na gagawin ng aswang. Nakahanda na ang mga itak. Nang makalabas sila, naroon na ang nilalang sa bintana ng bahay nila Aling Barbara. Sinisilip kung may tao ba sa loob. Ben, kapag sinabi ko na, sabay tayong susugod ah. Huwag kang magdadalawang isip na tagain din yung aswang. Malinaw ba? Paalala ni Bong. Hanggang sa may isa pang nilalang na dumating. Sinugod ang wakwak na nakasilip sa bintana. Nagpang-abot ang dalawa. Subalit tila labis na mas mabangis ang bagong dating na nilalang. Magkakasunod na kalmot at kagat ang ginawa nito sa wakwak. Susubukan pa sanang tumakas ng nilalang. Ngunit nang tumalikod, bigla naman siyang sinakmal ng nilalang sa leeg. Nakita pa nila Bong kung paano sumirit ang dugo sa leeg ng wakwak. Walang kamalay-malay ang mga nasa loob ng tahanan sa mga nagaganap sa kanilang bakuran. Ang pinakamalala, nang mag-umpisang lantaka ng kakarating lamang na aswang ang napatay na wakwak. Hindi kinakaya nila Bong ang mga nasasaksihan. Halos maduwal pa ang mga ito sa nakita. Hanggang sa mapansin nila ang suot na damit ng nilalang na lumala pa sa wakwak. Kuya, ako lang ba o talagang pamilyar yung suot na damit ng aswang pati ang pantalon niya? Wika ni Ben. Ayaw mang kumpirmahin ni Bong. Subalit pareho sila ng iniisip ng mga oras na yon. Damit ito ng lolo. Kaya kagad namang dumiretso sa loob ng bahay ang magkapatid para makumpirma na naroon ang matanda. Kinilabutan sila nang hindi makita si Lolo Tonyo. Ngunit nang muli nilang labasin ang aswang, wala na ito sa bakuran nila Aling Barbara. Maging ang katawan ng wakwak ay wala na rin doon. Mukha yatang may hindi tayo nalalaman tungkol kay Lolo. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob. Doon tayo maghihintay sa kanya. Wika ni Bong. Hindi na natulog pa ang magkapatid.
Inaantay nilang makabalik si Lolo Tonyo. Maya-maya lang, may narinig na silang naguhugas sa balon. Ganun pa man, hindi pa din sila kumilos at hinintay na pumasok ang matanda. Inaabangan nila itong buksan ng pinto. Ngunit nagulat sila nang lumabas ito mula sa kwarto. Dumaan pala sa bintana ang matanda. Mga apo, siguro alam nyo na ang tungkol sa akin. Ayoko sanang malaman yung tungkol dito. Ilang taong ko nang pilit na pinipigilan ang pagkauhaw ko sa dugo at karne ng mga aswang. Pero nang maghain ng karne itong si Ben kanina, napukaw ang dugo ko ng pagkaaswang. Pero hindi ako kumakain ng tao. Iba ang hanap ng katawan ko. Mas lalong naging lumalala ang pagkauhaw ko sa dugo nang maamoy ko ang wakwak na umaaligid dito. Pagpapaliwanag ni Lolo Tonyo. Lo, ang ibig sabihin, aswang ang kinakain nyo? Meron bang ganun? Aswang din po ba kami? Bakit hindi tayo naapektuhan ng bagoong alamang ni Aling Simang? Di ba may asin yun? Tanong ni Bong. Wala kayong dugong aswang mga iho. Hindi na isasali ng ganitong uri ng sumpa. Nakuha ko ito nang mapatay ko ang aswang nung nagtatago pa ako sa gubat mula sa mga Hapon. Sa gutom ko, kinain ko yung laman nito at puso. Kaya ako nagkaganito. Si Simang ang tumulong sa akin para mapigilan ko ang pagkatakam ko sa aswang. May kung anong nakahalo sa alamang niya. Mga halamang gamot na pumipigil sa gutom ko. Tugon ni Lolo Tonyo. Dito naintindihan ni Bong na kaya pala palagi siyang inaalok ni Aling Simang at libre pa itong binibigay. Hindi pala dahil naawa ito sa kanila, kundi dahil tinutulungan niya ang kababata na si Lolo Tonyo. Dagdag pa ng matanda. Dating mangkukulam si Aling Simang, subalit itinigil na niya nang iwanan siya ng mga anak. 4 na dekada na siya nitong tinutulungan. Ayon naman sa lolo, sapat na ang nakain niyang wakwak para tumagal ng ilang taon bago ito muling magutom sa karne. Subalit kung may aswang na maligaw sa kanilang baryo at muli itong maamoy, sinabi ni Lolo Tonyo na ibang usapan na yon. 2 araw lang ang lumipas. Natagpuan sa kakahuyan ang gutay-gutay na katawan ng tindera ng karne. Walang iba kundi si Manang Cora. Dito nila napagtanto na ito ang wakwak. Kaya kagad dumulog ang 3 kay Aling Simang para magpagamot. Malaki ang posibilidad naniyanggaw sila mula sa karneng baboy na nabili ni Ben. Mabuti na lamang at kagad itong naagapan. Nagawang ipaluwa ni Aling Simang ang itim na sisiw sa loob ng katawan ni Bong at Ben. Nagpasya naman sila na panatilihing lihim ang lahat. At mas naging malapit pa ang 3 kumpara dati. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nalilimutan ni Bong kung paano namatay ang wakwak. Nang lapain ito ng kapwa aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Taboy. Taong 1970. Probinsya ng Negros Oriental. Grabe, ang dami ng mga isda. Parang sinalok nyo lang sa laot yung mga yan. Grabe talaga.
Sa lahat ng sakayan sa lugar natin, ang bangka ni Gloria yung masasabi kong pinagpala sa biyaya eh. Wika ni Matias. Sinabi mo pa. Lahat ng mga sasakyang pandagat dito, siya ang pinakamadami palagi ang huli. Kaya siguro siniswerte sila. Kasi may mga binabenta sila sa palengke. Pero yung iba naman, ipinapamigay lang nila sa mga nangangailangan. Oo nga eh. Maswerte dahil napaka mapagbigay ni Lola. Kita nyo naman. Kahit kami mga apo niya, mas nasisiyahan kapag nakikita na marami siyang nababahagian ng huli. Tsaka, magaan sa loob kapag nakikita mong nakakapagbigay ka kahit sa kaunting paraan. Pero syempre, hindi naman palagi puro biyaya lang. Kung susumahin, si Lola talaga ang magaling eh. Madami siyang alam sa usaping pandaragat. Tugon naman ng apong si Taboy. Sumang-ayon ang mga kaibigan sa pahayag nito. Isa sa malaking sakayang pandagat sa lugar ang bangka ni Gloria. Halos araw-araw, tuni-tuniladang isda ang nakukuha nito. Ngunit sa likod ng masaganang biyaya ang lihim ni Lola Gloria. Ayon sa matanda, ang lahat ng biyayang natatamasa ay nagmula sa kalikasan. Ibinibigay lamang ito sa kanila para maipamahagi din sa nangangailangan. Dagdag pa ni Lola Gloria, bilang ganti sa mga natatamasang grasya, taos-puso niya itong ibinabalik sa kapwa. Naging tanyag sa lugar ang bangka ni Gloria. Hindi lang dahil malakas itong manghuli ng isda. Bagkus ito lamang ang natatanging sakayang pandagat na bukas sa tao. Ngunit hindi lahat ng nakapalibot ay natutuwa sa ginagawang kabutihan ng matanda. Marami ding naiinggit sa paligid. Gumagawa ng paraan para masira ang sasakyan. Lola, may bagyo po ba? Balak po sana naming hindi mo na bumiyahe. Nakakaramdam na naman kami ng bigat sa pamamalaot. Sa ilang taong ganito ang ginagawa natin. Napagpasyahan namin ni Taboy na maglinis na lang muna ng mga gamit. Pati na din yung bangka. Wika ng panganay na anak na si Juanito. Maglilinis. Walang bagyo, Juanito. Pero meron na naman sigurong sila ulong gumagawa ng hindi maganda sa atin. Pang-ilang beses na ito. Silintik na roke na naman siguro. Tugon ni Lola Gloria. Lola, wala tayong matibay na ebidensya kung sino ang may gawa. Hayaan na lang po natin. O baka naman kailangan lang talagang malinisan. Tsaka wala din tayong oras para magkumpon eh. Baka nagkaroon lang ng kaunting problema sa makina. Sabat ni Taboy. Hindi naman na nagsalita pa ang matanda. Alam na niya ang mangyayari sa tuwing makakaramdam ng kakaiba. Dahil kahit ipilit nilang pumalaot, siguradong wala din naman silang mahuhuli. O kaya naman pagkasira ng mga bagay sa bangka, katulad ng laslas na lambat, pagdirik ng makina at madalas, nagkakasakit ang mga tauhan. Sa laki ng ginagamit na bangka, kinakailangan ng halos 15 hanggang 20 katao para sa trabaho. Madalas silang magpausok o kaya naman ilalagi muna ang sakayan at lilinisin. Ultimo lahat ng sulok ay tinatanggal ang mga dumi na posibleng magdala ng malas sa pamamalaot. Maging ang mga tauhan hindi basta lamang sasampa sa bangka. Mariin nilang nilalatag ang mahigpit na patakaran nang sa gayon kagad makontra ang malas.
Bago tayo magturo ng salarin, kailangan muna natin ng matibay na ebidensya. Siya nga pala Lola, pinauna na naming ilatag yung lambat. Hindi ko lang alam kung natapos na nila Pablo at Simon. Wika ni Taboy. Natigil sila sa pag-uusap nang pumasok si Pablo. Hawak ang tiyan at tila may dinadaing. Oh, ano bang nangyayari sa'yo? Taboy, kunan mo nga siya ng upuan. Anong oras sila nagumpisang magtahi ng lambat doon sa labas? Kumain na ba kayo, Pablo? Kanina ko pa kayo nakita ni Simon eh. Tanong ni Lola Gloria. Nona, kumain po kami kanina bago pumunta dito. Aalalayan po sana namin sina Taboy sa paglilinis at pagtahi ng mga lambat. Pero bigla pong sumakit yung tiyan ko eh. Ewan ko nga po kung anong nangyayari sa akin. Biglaan lang. Hindi natuloy sa pagsasalita si Pablo. Bigla itong namutla at nawala ng malay. Sa taranta ni Lola Gloria, bigla itong napasambit ng kataga at napakunot naman ang noo ni Juanito. Lola, masama lang po ang pakiramdam ng tao. Saka baka nahampas lang na masamang hangin. Sinabi ko na po na hindi maganda ang panahon ngayon, tsaka... Natigilan si Juanito. O sige na, buhatin nyo na yan at tawagin nyo ang albularyong si Bonito. Ang sabihin mo, kailangan niyang magdala ng mga kagamitang panglinis. Sige na po, nag-aalala din ako sa nangyayari sa tauhan natin. Utos ni Lola Gloria. Ako na po ang tatawag, Lola. Magpahinga na po muna kayo. Kuya, pakitawag na lang po muna ang asawa nito. Namumutla na eh. Mukhang tinamaan nga ng malamig na hangin. Paano ba naman? Palagi kasing walang damit. Tugon ni Taboy. Inayos ng dalawa ang pagkahiga ni Pablo. Kagad namang umalis ang binata para tawagin ang manggagamot. Habang si Lola Gloria naman, tinawag ang iba pang mga apo at nagpakuha ng mga dahon ng halamang gamot. Karamihan dito ay pinalaga, habang ang iba naman ay pinausukan. Ayon kay Lola Gloria, maaaring makapasok ang malas sa tahanan dahil sa nangyari kay Pablo. Kaya kailangan nila itong pausukan para mawala. Dagdag pa ng matanda, hindi lang basta masama ang pakiramdam o nahampas na masamang hangin ang tauhan, kundi kagagawa ng kung sino. Ilang sandali lang ang lumipas. Nakarating na si Taboy kasama si Mang Bonito. Nakatali pa ang itim na tela sa ulo ng albularyo habang umunguya ng nganga. Bago humakbang papasok, tumayo ito sa tapat ni Simon na kasalukuyang nag-aayos ng tinatahing lambat. Huwag mo nang tapusin yan, Utoy. Tumayo ka muna at gumilit. Huwag kang papasok ng bahay at ikaw ang magsasagawa nito. May papakuha ko sa iyo. Taboy, tawagin mo nga muna ang lahat ng mga kasama niyong namamalaot. May kakaiba akong nararamdaman. Hindi lang basta mabigat. Parang hinahatak pa ang pakiramdam ko. Wika ni Mang Bonito. May hawak na pamukpok ang matanda. Yari ito sa ginto na tila kahawig ng maliit na martilyo. Dagdag pa niya, markado ang binata ng sumpa na nagmula sa tinanim ng salaguron. Hindi pa matukoy ni Mang Bonito kung paano sinasagawa ng mga salaguron ang sumpa. Ngunit sigurado itong nautusan lamang ang mga ito na maghasik ng lagim kila Lola Gloria. Nanatili lamang ang matanda sa labas ng tahanan.
Taboy, hindi lang ito pangkaraniwang halit. Mukhang alam ko na kung bakit. Abay, mukhang may naiinggit sa magandang huli nyo noong nakaraan. Wika ni Mang Bonito. Sinasabi ko na nga ba? Bonito, matutukoy mo ba kung sino ang may gawa? Saka pang ilang beses na niya itong ginagawa sa amin. Hindi pa rin ba siya nadadala sa mga balik sa kanya? Tanong ni Lola Gloria. Gloria, ang mga ganitong tao ay nauutusan lamang. Sa hirap ng buhay ngayon, sigurado kung hindi maganda kung magiging madahas din tayo sa pagbalik ng sumpa sa kanya. Hayaan nyo, ako na mismo ang gagawa ng paraan para matukoy kung sino ang naguutos. Sa ngayon susuriin ko muna maging mga tauhan na nakasama nyo mula noong isang araw. Posibleng maging sila nahawa din at namarkahan. Tugon ni Mang Bonito. Habang nakatayo si Simon sa gilid, hawak nito ang binigay ni Mang Bonito. Si Taboy at Juanito naman inalalayan si Pablo upang maunang masuri. Wala pa din itong malay na mga panahong yon. Ngunit mababakas sa mukha nito ang panghihina. Namumutla at sobrang lamig ng katawan. Indikasyon na kumalat na ang sumpa sa katawan ni Pablo. Nag-usal ng proteksyon ang albularyo bago ihakbang ang mga paa papasok ng tahanan. Hindi alintana na matanda kung mahawa din siya sa sumpa. Ngunit ayon sa kanya, hindi ganon kagaling ang may gawa nito. Dagdag pa ni Mang Bonito, tila hindi na pag-aralan na mga salarin ang gagawin. Basta lamang nagsaboy ng sumpa at walang kwentang halit. May maitutulong po ba kami, Mang Bonito? Saka paano ka makakasigurado na may tinalim ng sumpa sa bahay namin? Bakit naman kami? Hindi kami nagaya kay Pablo. Lahat nandito kasama maliban kay Lola Gloria. Tanong ni Juanito. May papakita ko sa inyo kung ano ang mga sinasabi ko. Pero sa ngayon, unahin nyo na munang ipunin lahat ng mga tauhan nyo. Pakitin nyo sila sa bangka. Gloria, alalayan mo ko ng dasal, kagaya ng dati. Tugon ni Mang Bonito. Tumango lamang ang matanda at tinawag ang mga apong babae. Pinahanda nito ang mesa kung saan nakalatag ang mga santong inaalaya ng dasal ni Lola Gloria. Humingi din ang albularyo na mga iaalay sa gagawing ritual. Ayon pa kay Mang Bonito, kinakailangan niya ng manok na talin, bukay at itim. Kailangang pares ang kulay dahil gagamitin niya ang mga dugo nito pangontra sa sumpa. Kagad namang naghanap ang magkakapatid dahil ayon sa albularyo, kailangan nilang isagawa ang pag-aalay bago pa man lumubog ang araw. Hindi na din nagsayang pa ng oras. Ang lahat ay nagpasya na sumama sa gawain. Tila may malaking salo-salo sa tahanan ni Lola Gloria, kasama ang asawa ng mga tauhan. Tulong-tulong sila sa paghahanda ng pagkain. Bago pa man ang nakatakdang gawain, nag-abiso ang albularyo ng dapat at hindi dapat gawin. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang paglapit sa bangka, maliban sa mga tauhan at kasama sa paglalayag. Maaring may nahawaan na ng sumpa, ngunit hindi naman ito gaano kalakas at mapaminsala. Dagdag pa ni Mang Bonito,
Ang mabigat na presensya ay galing sa mga tauhang nakahawak sa lambat. Bago magtanghalian na kumpleto na nila ang iaalay. Naghanda na din ng mga kagamitang gagamitin si Mang Bonito. Maging ang mga tauhang isasama sa ritual. Naatasan silang magtali ng pulang tela kung saan binasbasan at sinamahan ng dasal ng albularyo bago ito itinali. Para saan po ba ito, Mang Bonito? Magangaya din ba kami kay... Natigil ito sa pagsasalita. Kay Pablo, posible. Pero kailangan na lang nating sumunod muna kay Mang Bonito. Ano man ang kahihinatnan, ipanalangin nating hindi na lumala pa. Mang Bonito, siya nga pala. Malalaman kaya natin kung sino ang gumawa o posibleng nag-utos nito. May paraan dyan. Pero sa ngayon kailangan muna nating linisin ang lugar. Siya nga pala, may tabako ka ba dyan? Naubusan ng sangkap ang nganga ko Hindi naman ako sanay na walang inunguya. Tanong ni Mang Bonito. Ay meron. O sige na, magnganga ka nga muna. Hihintayin ka naman nilang matapos Pasensya ka na, Gloria ha. May kakaiba talaga sa akin kapag... Natigil sa pagsasalita si Mang Bonito nang inabutan siya ni Juanito ng nakabilog at may kumpletong sangkap na nganga. Ilang minuto pa ang lumipas nang maihanda na ang mga manok. Laking pagtataka ng lahat kung bakit piniringan ito ni Mang Bonito ng pulang tela. Isa-isa niya itong hinipa ng orasyon. Hindi lamang sa bunbunan maging sa magkabilang pakpak. Pinalinya niya ang mga manok sa bangka. Habang si Simon naman, hawak pa rin ang maliit na pumukpok na inaabot ni Mang Bonito. Ayon sa matanda, kailangan niyang sundan ang mga manok kung ano ang tutukain. Kailangan itong mapukpok ni Simon. Nagkatinginan ang lahat na tila nagtataka kung ano ang mangyayari. Samantala, kampante naman si Lola Gloria habang bitbit ang rosaryo. Patuloy na nag-uusal ng nobena. Maging ang albularyo may mga binibigkas din salita. Hanggang sa huminto ang mga manok sa gitna ng bangka. Doon banda sa may nakatayong poste. Nagsisilbi itong talian. Huminto ang mga manok at paulit-ulit itong tinuka. Nakisabay na din sa pagpukpok si Simon. Hanggang sa nabiyak ang kahoy. Tumambad sa harap nila ang buto. Hindi nila matukoy kung galing ba sa hayop o sa tao. Akmang dadamputin na sana ito ni Simon. Ngunit kagad naman siyang pinigilan ni Mang Bonito. Wag mo munang damputin at hindi pa natatapos. Wika ni Mang Bonito. Habang nakatingin sa manok na tila nagmamarcha papunta sa dulong bahagi ng bangka. Nagkalat naman ang patuka sa lupa. Kaya nahirapan sila Mang Bonito kung saan ba talaga pupukpukin. Hanggang sa makita nila ang mga buto. Hanggang sa kumuha ang albularyo ng baon ng nyog at nilagyan ng nagbabagang uling. Isa-isa nitong nilagay ang mga buto para maabo. Ayon sa kanya, ang abo ang gagamiting pangmarka sa mga nadamay sa sumpa. Pinagpag ng albularyo ang lahat ng kagamitan sa loob ng bangka, maging sa mga lambat. Hindi biro ang ginawa nito, Gloria. Kung hindi naagapan, baka magulat na lang kayo kung bakit isa-isang nagkakandamatay ang mga tauhan niyo.
Pasalamat kayo't malakas makiramdam si Lola Gloria nyo. O bueno, gusto nyo pa bang malaman kung sino ang may gawa nito? Pwede natin siyang puntahan dito ngayon din. Tanong ni Mang Bonito. Kung mapaparusahan ba siya, meron po bang magbabago? Lola Gloria, ikaw po ang magpapasya. Pero ang pinagtataka ko lang, sa dami namin, bakit parang wala sa aming nakaramdam na may tinanim na sumpa? Tugon ni Juan. Madali lang naman ang lahat sa saluguron. Hindi nyo nakikita o namamalayan dahil sa kapangyarihang taglay na mga ito. Hindi nyo talaga malalaman na itinanim na ang mga buto. O siya, sige na. Ang mga manok na tumulong sa atin, makakatulong din sila kung paano natin mahuhuli ang salaguron. Pero may kagibat na problema kung sakaling mapatay natin sila. Palitan na ninyo lahat ng natuka ng manok, maging ang mga lambat. Huwag nyo nang tahiin. Dahil mawawala ng saysayang lahat ng pagpapagpag natin. At isa pa, meron ng nakadikit na sumpa dyan. Tugon ni Mang Bonito. Maraming salamat sa iyo, Bonito. Maaasahan talaga kapag may gantong mga usapin. Sige na, para matapos na ang lahat ng ito. Tukuyin mo na kung sino ang may gawa. Kung ano man ang maging problema, handa kaming harapin ang lahat. Wika ni Lola Gloria. Napatango naman si Mang Bonito. Matapos malinis ang bangka, isa-isa ding pinausukan ang mga tauhan gamit ang abo ng mga buto na nakuha sa bangka. Ngunit ibang gamutan ang ginawa ng matanda kay Pablo. Pinainom pa ito ng kung anong likido na dala ng matanda. Sa kabilang banda naman, ang mga manok ay isa-isa ding ginilita ng ulo maliban sa bukay. Ginamit ito ni Mang Bonito para utusan kung saan ang tahanan ng nagsagawa ng sumpa. Namangha ang lahat dahil ayon kay Taboy. Tama ang kutob ni Lola Gloria na si Roque nga, na malapit sa tahanan nila ang may gawa. Matagal na kaming nagpapasensya sa ginagawa mo. Inulit mo pa pero kakaiba ngayon. Gusto mo pa talagang pumatay ng tao? Tanong ni Mang Bonito. Patawarin niyo po ako, Lola. Napag-utusan lang ako. Alam niyo naman, sa hirap ng buhay kailangan kong dumiskarte. Tugon ni Roque habang umiiyak. Pero hindi sa ganitong paraan. Gloria, kayo na ang humusga kung ano ang dapat gawin sa kanya. Wika ni Mang Bonito. Napabuntong hininga ang matanda. Tinignan nitong maigi ang sitwasyon. Iniisip na kawawa naman ito kung mapaparusahan na matindi. Bilang gante, pinalayas nila sa lugar si Roque. Ayon sa matanda, sa oras na tumuntong muli ito sa lugar, mamamatay ito kahit walang ginagawang masama. Maging ang mga taong nakasama sa nasabing sumpa. Halos kuyugin si Roque pero inawat ito ng magkakapatid. Ayon kay Taboy, lahat ng ginagawang masama ay may balik din na masama. Hayaan na nating sarili niyang karma ang bumalik sa kanya. Wika ni Juanito. Hindi na nagsalita pa si Roque. Ni hindi na ito nagbitbit pa ng gamit at bigla na lamang tumakbo papalayo. Samantalang sinunog naman nila Taboy ang tahanan nito para wala nang mabalikan si Roque.
pinalayo ni Mang Bonito lahat ng tao sa lugar. Ayon dito, may demonyong salaguron ang matanda kaya matapang maghasik ng masamang gawain. Bago magdilim natupok na ang buong lugar kasama ang mga bangang hindi naman nila nakita kung ano ang laman. Matapos ang kaganapan ng araw na yon, napagpasyahan nila Lola Gloria na magsagawa ng malawakang misa sa mismong lugar. Kasabay ng pagbebendisyon sa mga bagong kagamitang gagamitin sa pamamalaot. Sa kasalukuyan, iba na ang naging kalakaran ng bangka noong namatay si Lola Gloria. Nawala na din lahat ng swerteng natamasa. Dahil ni isa sa mga anak na matanda, walang sumunod sa paniniwala nito. Magpasa hanggang ngayon, baon ng mga anak at apo ng matanda ang kwento tungkol sa bangka ni Lola Gloria. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.